So yun ang usapan dyan. Kaya pumapasok na rin po dyan, mamaya pala, pumapasok na rin po dyan yung parang tag dito yung mga seabed authority, International Seabed Authority, na kung sino ang magma-manage nun. Yung UN ba through International Seabed Authority, or yung tinatawag ng mga bansa na highly industrialized country na meron silang mga korporasyon na into a seabed mining, sila ba ang magkokontrol niyan? Sino? So, kaya nga po sabi ko kanina doon sa una nating pagtalakay dito ay medyo controversial yan. Yang ano diyan about the seabed mining. So, next ga. Yun, fisheries din. So sa fisheries din po ay increasing na rin yung number states were asserting 200 nautical miles on exclusive. So may mga bansa na rin daw po na ina-assert nila na dapat meron kaming 200 nautical miles na exclusive. Ibig sabihin na exclusive, sa kanila lang yung fisheries zones na yon from the coast. So, kasi dyan na rin po yung mga whale in Japan, kunwari, during that time, lumalaki yung industriya nila doon sa, ano ba, yung panghuhuli ng mga whale, ng mga balyena nila. Diba, isa sa mga delicacy sa Japan yan. So, yan. Inaano na rin nila yan. Kaya kino-contest na rin nila yan. Lawak-lawakan nyo naman, Anya. So, next. Yan, about dun sa pollution naman. So, yung pagprotekta ng environment, yan. Siyempre, may mga environmental, ano yan, mga grupo na nag-ano dyan, nagsusulong din dyan, na isama din, yan. So, yan yung from 1973 to 1982. Yan. So, next, Oliga. At ito yung mahalaga, decolonization. So, ibig sabihin ng decolonization, may mga teritoryo dati na hindi na sila, na binitawan na sila ng colonizer. So, dati noon, yung colonizer nila ang nagko-control doon, part of their territory. Kunwari, yung France, iba ba? England, kunwari, nakarating sila sa Pacific Ocean. Batas nila ang kumukontrol doon sapagkat territory nila yon. Nung iniwan nila, siyempre, magsaset ng bagong rules ang panibagong gobyerno doon sapagkat na-decolonize na sila. So, ano yung rules na kikilalanin nung UNCLOS na ipatutupad sa within territorial sea nila? So isa din sa dapat pag-usapan yon. Saka yung emergence of many newly independent states. So pagkat marami na diyan nagkawatak-watak na yung mga iba't iba, kunwari yung USSR, 'di ba? Nagkawatak-watak na yan eh. Nagkaroon na ng North Vietnam, South Vietnam, North Korea, South Korea, 'di ba? Maraming mga estado ang kinilala ng international community, 'di ba? So, isa din sa concern yan, kaya nabuo yung 1973 to 1982. So, next ulit. Yan. Ito naman si Pardo yan, hindi Padro po yan. Mali lang yan nandyan. Mali na i-feed sa atin. Si Padro, so, siya yung isa sa mga nagsabi, ambassador po yan ng Malta. Sinabi niya, kinakailangan na natin isagawa yung convention ulit para ma-develop uli yung or ma-amend yung UNCLOS 2. Magkaroon na ng UNCLOS 3. So, ang kanya din suggestion doon is yung total package, yung sinasabi na take it or leave it, na yung article na lahat na yan, na 320, kung ilang article ang magawa natin, tatanggapin ng lahat ng mga magsasign or magra-ratify, di po ba? Hindi kung ilang, kumbaga tanggap mo lahat yung buo ng artikulo noong UNCLOS. Ba, hindi yung, kumbaga, package deal. Ba? Parang yung batas natin na ipapairal natin sa lahat ng mamamayan. Yung batas na gagawin, yung UNCLOS 3, pag ni-ratify mo, lahat yun susundin mo. Yan. Sige, next Oliga. Yan, key features on negotiations ng 1973-1982, pinakamahaba, long running, negotiations by consensus. Yan. So, boto-boto, consensus, kinakailangan na yan. The package deal, sinabi ko na pala yan, huge subject matter, sinabi ko na pala yan. Sige, next Oliga. Nauna na tayo dun sa slide natin. Alam ko kasi hindi kasama yun. Nauna na pala tayo. Ang mga mahirap na naman pala. So, yan.
The scope and length of negotiations meant that much of the work had to proceed in committees. Many negotiations were advanced by groups representing particular interests. So, kung inyong ano po dyan, titingnan po nyo, yung last sentence natin, many of the negotiations were advanced by groups representing particular interests. So, wala kayong mababasa, walang, kumaga, kung inyong lalagumin at uunawain po yung ginawa noong 1973 hanggang 1982, ang naglabi po na karamihan dyan, hindi mga bansa, kundi ang sabi nga dito, negotiations were advanced by groups representing their particular interests. Sino yung mga grupo na yan na kanilang ina-advance yung kanilang particular interest nila? Yan yung mga seabed mining company, mga international seabed mining corporations. Sila po yan. Kaya nga sabi natin, mayroong controversial yan. Kanina dun sa pagsisimula natin, na bakit ito nasunod tong batas na ito, ba't ito nasunod? Dahil sa impluensya po uli ng mga malalakas na bansa na mayroong mga korporasyon na may interest sa seabed mining. Kaya sa tingin ko, yung pong sigalot dyan sa West Philippine Sea, kaya hindi mapondo-pondohan para magkaroon ng linaw sa ating mga Pilipino, yung usapin ukol dyan, sa tingin ko, may ilang mga interesadong grupo or mga korporasyon na connected sa seabed mining ang talagang nag-i-interest dyan, na ayaw nila na magkasundo muna ang China at Pilipinas para masimulan ang exploration dyan. Dapat kasali sila. O ba? Dapat, kung matutuloy mo yan, meron kaming, sabi nga may makukurot kami dyan. Diba? Yun sa mga susunod natin na yun ang ating tatalakayin po. So next. The package deal meant was to be a convention. Sige, susunod na yan. Nabanggit ko na yan kanina aga. Yan. The entire convention, coupled with consensus decision making, this meant that the entire convention was a finely debalanced set of trade-offs between different interest groups. So balance, para lang matuloy yung tinatawag na UNCLOS 3. Next ga. The result was a vast, seemingly comprehensive convention referred by the Ambassador Tomiko. Nalimutan ko kung anong bansa itong si Tomiko. Kilala ko kasi si Tonico. As a constitution of the oceans, for the ocean. Yan, nagkaroon na ng konstitusyon para sa karagatan, yun yung UNCLOS 3. However, the adoption of the final text was not adopted by consensus. The U.S. forced a vote. Why? So next ga. The U.S. and a number of other industrialized states had concern about the deep sea bed mining regime established under the UNCLOS. So, sabi nga nila, may usapin dito sa seabed mining regime. Yon. Sapagkat yung malalaking seabed mining company nasa kanila nga. Kumbaga, medyo talo tayo dun sa pinag-uusapan niyan sa UNCLOS. Kaya, hindi talaga ni-ratify ng US, pati yung mga bansa na mayroong mga seabed mining corporation. Next, Aliga. The result was so-called Implementation Agreement of 1994. So, yun, na-implement ng 1994. It created a simplified ISA. Ano ba yung ISA? So, ito yung ISA, connected po yan doon sa seabed mining. Yung developed states would have greater influence and mining corporation would pay much lower royalties. This had this strange result through amending the deep sea bed mining regime before